Limang makatotohanang paraan para mawala at makontrol nyo po ang anxiety ninyo. Unang-una po, prayer. Alam nyo po, pagpaladasal na kayo, nalasimba na kayo, parati nyo pong tinatawag yung pangalan niya, lalong-lalo na sa oras ng panalangin ninyo. Isa po yan sa napakalaking tulong upang kayo po ay lumakas ang loob na makayanan nyo po ang lahat ng mga sintomas ng anxiety na yan. Kasi ang prayer, alam nyo po, doon mo malalaman, doon mo mapipil ng sa sarili mo na parang hindi mo ramdam na may anxiety ka. Parang hindi mo ramdam na ang sintomas niya ay magpapahirap sa'yo. Kasi ang iisipin mo, doon pupukus sa panalangin mo. Kasi pag wala ka talagang Kristo sa puso, pag hindi mo talaga siya iniisip, iba, puro takot ang iisipin mo, puro maaring mangyari sa'yo, ganun po yan. Kaya ang lakas talaga, mas powerful talaga ang prayer. Yan po talagang napakalaking maitulong sa inyo. Kaya kayo po, huwag niyo pong iwala sa isip niyo yan. Ang manalangin, lalong-lalo na pag mataas yung level ng anxiety ninyo. Kasi napakahirap po niyan. Lalo pa kaya kung walang magagabay sa inyo, kung wala kayong Kristo sa puso. Diba? Yun po ang kahalagahan ng prayer. Sunod po natin yung lakas ng loob. Doon din po kasi nababase pag may sintomas ka, pag may malakas ang loob mo. Yung tipong ang isip mo naglalaban-laban. Ang isip mo nandoon sa, ano pala ito? Ganito pag malakas pa ng loob, hindi ko pansin yung sintomas ng anxiety. Kahit alam mo, nahirap ka na, di ba? Ganyan yun. Kasi pag malakas yung loob mo, doon mo malalaman kung hanggang saan, kung gaano katibay yung emosyon mo na mawawala yung takot. Ganon. Kasi, kaya sinasama ko talaga yung kung malakas talaga loob mo, gagaling ka sa anxiety, mawawala po yung anxiety mo. Pangatlo po, sapat na kaalaman. Yun po, napaka-importante yun. Alam mo, pag sinusumpong kayo ng anxiety, ng mga sintomas niyan, pag wala kang kaalaman yan, kung hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo kakayanin yan, mahirapan ka. Ang lagi mong iisipin ay, magpapadala ako sa ospital. Ang isipin mo, sino kaya tutulong sa akin? Di ba? May mga ganon yan. Kung hindi sapat yung kaalaman mo dyan na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, malulugmok ka sa anxiety. Hindi nyo po yan kakayanin. Yun po ang katotohanan. Yung pangapat, dapat magiging handa ka sa ipaparanas na sintomas ng anxiety sa'yo. Kasi pag ganon, may mga time kasi dati na experience ko, pagdating ng hapon, sabi ko susumpungin ako yung lalo bago magdilim, susumpungin ako ng anxiety na yan. Sigurado talaga ako. Kasi laging tumatatak sa isip ko yan. Susumpungin ako yung pagdating ng hapon mga 5 bago magdilim. Diba? Nangyayari talaga. Tapos yung isa pa po, alam ba, pag kakain ako ng medyo unhealthy foods na mataba, diba? Ulam, baboy, karne, ganyan. Ang nangyayari po sa akin, kakabahan ako nun, baka may, kasi iniisip ko, blood, baka may, tataas na naman yung anxiety ko, tapos mangingibabaw ang takot. Matatakot na naman ako ng kainin. Yan, mga ganyan. Kaya nga po, paghandaan nyo talaga yung sintomas na ipaparamdam ng anxiety sa inyo. May mga ganong pangyayari. Hindi nyo po maiwasan yan pag malala po ang anxiety nyo. Pag mataas po ang level ng anxiety nyo, mangyayari po yan. Paghahandaan nyo po kung ano man yan. Kung anong sintomas, ang nahihilo, ay alam ko, hilo na kasi yan eh. Wala na akong ano sa iyo. Normal na yun sa akin. Sa tagal na ako nahihilo. Mga ganon. Pang-5 po natin, ito, importante rin to. Yung wala kang pakialam sa mga sintomas niyan. Kahit anong sintomas, hilo, sakit ng ulo, parang magkukulaps, hirap na hirap ka na, yung minsan sumasakit ang tiyan mo, sabay-sabay, tapos parang yung feeling mo talaga mamamatay na. Pag yan ay nangyayari sa'yo, alam mo nang hirap na hirap ka na pero wala po kayong pakialam. Malalagpasan nyo po yan. Hindi yan tatagal ang sintomas sa inyo. Mararamdaman mo man pero hindi siya tatagal. Kasi wala kang pakialam eh. Hindi mo siya pinukusan, hindi tumuon yung isip mo doon sa sintomas na ipaparamdam niya. Kaya ayun po ang mawawalan po siya ng power na takutin ka. Yun po. Pero basta wala po kayong pakialam sa mga sintomas ng anxiety.